Oy, ayun, magandang araw mga kababayan. Welcome sa ating another vlog at pag-uusapan natin. Naku, mga kababayan, tila'y bumaliktad itong isang membro ng Tuadgom, mga kababayan. Dahil dyan sa, itong si Joel Chua naman, yung representative dyan sa Manila, parang pumabor na po, pumabor na po sa mga Duterte. Kasi nga, ang sabi niya, no, nakakatuwa, no, kasi alam naman natin, no, mga congressman to, Siyempre, may kanya-kanyang mga pangangailangan to, may mga kanya-kanyang pinaglalaban sa bawat lugar nila, lalong-lalo na, mga party list, congressman. So, kailangan talaga nilang mag-ingay, So ngayon, malapit na nga yung campaign period. Tila ba'y sinasabi ni Joel Chua na, imposible yan na ma-impeach si VP Sara Duterte. Diba? Kasi nga, kukulangin na ng oras. Alam naman yan ng mga Duterte. Hindi na po bago sa mga Duterte yan. Matalino po ang mga Duterte, lalong-lalo na si Tatay. Hindi ninyo maiisahan ang mga Duterte kasi subok at matibay yan pagdating, no, sa mga political paninira. Kasi yung mga Duterte naman ay lumalaban ng patas yan. So ang nangyari, binuking na nga ni Joel Chua na alanganin kasi una mag-December na, the same time malapit na din yung campaign period by January o February. Tapos mag-election pa. So dito natin makikita, mga kabayan, na parang parang nagsikalasan na sila, mga kabayan. Alam nyo naman, no, isipin nyo, mga kabayan, nasa politics tayo, napakarumi po na kailangan malawak po yung strategy mo dyan pagdating po sa pagpapakilala ng sarili mo sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Ang tanong, kasi nagpapahinog ito sila, gusto nilang bumida ba? Ngayon, ewan ko na lang kung dahil sa sobrang hinog nila, papaboran ba sila ng taong bayan dahil sa paninira nila, no, dito sa mga Duterte. Okay? Eto pa, mga kababayan, dahil sa sobrang nilang pagngingipit sa mga Duterte, eto na nga, no, nakitaan na at itinanong, no, kasi may interview po na papakita ko sa inyong video. Tinanong ito si Joel Chua kung pipirma ba siya, no, kasi kailangan na ng 1/3 daw para umusad nitong complaint ng impeachment. Ang sagot ni Joel Chua, titingnan ko muna. So, ibig sabihin lamang, hindi siya sigurado. Talagang, ang mga politiko ay, nasa dugo na yan na, gusto lang, bumida ba, gusto lang sumikat. Pero pag nandun na talaga sa aktor, ayun na nga, parang natakot na din siguro, kasi ang taong bayan na nagsalita. Ultimo, ang INC, ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ay kumakampi sa mga Duterte dahil nga pinopolitika lang nila. Eto na po yung nangyayari nga. So, eto po yung video, para hindi po tayo magkalituhan. Hayaan nyo na po, no? Ako, bilang tao, nire-respeto ko itong mga iba't ibang mga political agenda nila sa kanilang mga estilo. Iba't ibang tao, iba't ibang politiko, iba't ibang lugar, iba't ibang distrito, iba't ibang party list. Ngayon, kayo na po ang bahala, kababayan, kung sumasang-ayon kayo sa mga pinagagawa nila na kung saan pipigain nila ang mga Duterte, babastusin sa harap ng taong bayan sa buong mundo, OFW, marami pong nasaktan. Dahil alam ng taong bayan, itong mga Duterte or si Ma'am VP Sara Duterte ay nagtatrabaho ng marangal. Kaya tayo nagkakaganito, kaya nag-rumisback si Ma'am VP Sara Duterte kasi sobra na kayo. Eto po ang video, ipapakita ko sa inyo kung paano lamang itong pinaburan ni
Joel Chua itong interview na kung saan alanganin na nga at hindi siya sumasang-ayon at parang hindi na rin pipirma. Kasi ang sabi niya, titingnan ko kung ano ang ilalatag nila para makumbinsi akong pumirma. O, eto na po yung video. Well, the impeachment complaint is concern ko kasi dyan is impossible because of the time. Diba? We have to face reality. By next year, ang February, national campaign na. By March, local campaign. Kami ngayon, nahihirapan ako mag-master ng quorum because of the several invitation activities of the members. Diba? So, talagang, siyempre, lahat ngayon very busy. In December, lahat ng invitasyon, lahat ng activities sa kanya-kanya ng distrito, talagang napakahirap namin na makakuha ng quorum. Pero sir, kung may 1/3 signature daw, pwede naman daw. Well, if they could master the 1/3 signature, then Pipirma po ba kayo? aaralan ko muna kung paano nila nilatag yung complaint. Pero sir, nakabatay sa hearings niyo po yung mga grounds nila. Yes, and I will check. Well, right from the very beginning naman, I am consistent naman na kung merong ground, meron naman talaga. But ang concern ko talaga is yung time element. O, di ba mga kababayan? O, umurong na ang bayag. Urong-sulong na sila mga kababayan. So, dito natin malalaman kung hanggang saan. O, mayroon pa ba tayong aabangang quadcom sa susunod na taon? Kasi mahaba-habang break yan, no? May campaign period, election period, at hindi pa rin natin alam kung ano pa ang mangyayaring takbo ng panahon. O, hanggang dito na lamang mga babayan, ha? O, sabay-sabay natin, no? Mag-observe tayo sa mga mangyayari pa sa susunod na araw. God bless us all and maraming salamat. Bye!